Pagkahinto ng sasakyan ni Brian Allen sa harap ng pula at kinakalawang na gate, pinagmasdan niya mula sa bintana ng kotse ang abandonadong bahay na kanyang iimbestigahan. Malaki ang pagkakahawig ng disenyo nito sa isang Chinese temple. Kahit may pagkaluman ay matingkad pa rin ang pula nitong mga bubong. Base naman sa laki nito, kasya marahil kahit 100 tao ang pumasok sa loob. Nasasayangan tuloy siya sa ganda nito dahil inabandona na ito ng may-ari. Pagtingin niya sa kanyang orasan, lampas 7:00 na ng gabi. Agad siyang bumaba sa sasakyan at binitbit ang bag na naglalaman ng kanyang mga kagamitan. Pagkapasok sa gate, sinindihan niya ang hawak na flashlight at iginala sa kanyang dadaanan. Unang tapak pa lang niya sa loob ng bahay, tumambad sa kanya ang nagkasira-sirang mga gamit at appliances sa loob. Butas-butas na ang mga kisame at puno ng sapot. Balot na balot ng alikabok ang sahig at naramdaman din ng kanyang ilong ang kakaibang amoy ng kimikal sa buong paligid. Nang mapagtantong hindi matapang sa ilong ang amoy, hinayaan na lamang niyang malanghap ito. Nakabibingi ang katahimikan ng buong bahay. Wala siyang ibang marinig kundi ang sariling paghinga at yabag ng mga paa. Nang buksan niya ang isa sa mga silid sa ikalawang palapag, nababalutan yun ng makakapal na sapot at halos wala nang madaanan. Hindi niya alam kung magtataka o mamamangha ba siya sa labis na kapal ng sapot. Halos hindi na ito maaaring pasukin dahil lalamunin lang ng mga sapot ang sino mang tumuloy doon. Bago niya yun nilisan, nilabas niya sa bag ang dalang kamera at inopen ang night vision mode nito. Pagkatapos ay kinuhanan ng litrato ang silid. Pagbaba niya sa dining area, balot na balot din ng sapot ang mga antigong upuan at lamesa. Ang nakalatag namang mga pagkain at prutas ay nabulok na rin at kinapitan ng mga sapot. Muli niya itong kinuhanan ng litrato habang nakakulubot ang noo. Pagtungo naman niya sa lababo ng kitchen area, napaatras siya nang makita ang malalaki at itim na mga gagambang nagsisigapangan. Ang mga gagambang yun ay malalaki ang ulo at may matulis na sungay. Alam niya ang tungkol sa mga gagambang yun. Ayon sa kanyang research noon, ang tawag sa mga ito ay UKN 067RS na ang ibig sabihin ay 67 unknown Russian spiders. Wala pa itong permanenteng pangalan o katawagan. Nadiskubre ito sa bansang Russia noong 2014 at kinatakutan ito ng marami dahil sa umano'y nakakapaminsala nitong sungay sa ulo. Walang makapagsabi kung ano ang epekto ng sungay na ito kapag naitusok sa isang tao. Pero naniniwala ang nasabing bansa na lubha itong mapanganib. Katunayan nga, marami ang lumabas na balita tungkol sa naidudulot ng sungay na yon. Subalit hindi naman niya malaman kung alin doon ang totoo. Kaya maging siya ay hindi na rin gaanong nag-abala pa sa pagsasaliksik noon sa posibleng epekto nito. Nakaramdam siya ng pagkasabik dahil natagpuan na rin niya ang kanyang pakay sa bahay na yon. Ngayon lang nanumbalik sa kanyang kuryosidad at interes sa mga gagambang yon nang makita niya ang mga ito ng malapitan. Subalit ang malaking tanong na nabuo sa kanyang isipan ay kung paano napadpad ang mga species na ito sa Pilipinas. Kinuhanan niya ng litrato ang mga ito. Lahat ng mga gagambang nakita niya sa loob ay kanya ring kinuhanan upang ipakita sa may-ari ng bahay na si Yamato Henry Wong.
Ito ang tumawag sa kanya noon para hingiin ang kanyang serbisyo na imbestigahan ang nasabing bahay at alamin kung ano ang mayroon sa mga gagambang yun na kumitil umano sa buhay ng pamilya nito. Ang isa pa niyang misyon ay hanapin sa loob ang bangkay ng pamilya ni Henry at kuhanan ng litrato. Sa loob ng mahigit 1 oras na paglilibot sa bawat sulok ng bahay, bigo siyang makahanap ng kahit isang bangkay. Naalala niyang may 3 palapag pa ang bahay na yon, kaya dali-dali siyang umakyat doon. Dire-diretsong nilakad niya ang pasilyo habang iniilawan ng dinadaanan. Nang pasukin niya ang nag-iisang silid sa dulo, bumungad sa kanya ang mga nagkalat na bookshelf at libro sa sahig. May isang wasak na lamesa rin sa gitna at ginagapangan pa ng mga gagamba. Binahayan na rin ng mga sapot ang library na yon. Kukuhanan pa sana niya ng litrato ang paligid nang bigla na lang siyang makaramdam ng labis na pagkahilo. Ibinaba niya ang kamera at flashlight sa sahig. Pansamantala siyang lumuhod upang magpahinga. Hinagod-hagod pa niya ang magkabilang noo sa pagbabaka sakaling mabawasan ang sakit nito. Subalit habang tumatagal ay lalo itong tumitindi hanggang sa lumabo ang kanyang paningin at hindi na namalayan ng paglipas ng oras. Nang magkamalay siya, hindi niya agad na idilat ang mga mata dahil sa labis na bigat ng kanyang pakiramdam. Napansin din niyang mas lalong tumindi ang nangangamoy na kemikal sa paligid. Masakit na ito sa ilong. Ibig niyang masuka ngunit tiniis na lamang niya upang hindi ito gaanong maamoy. Ang bibig na lamang niya ang kanyang ginamit sa paghinga. Ilang segundo ang lumipas bago gumaan ang kanyang pakiramdam. Kinapa niya sa tabi ang flashlight at sa kanyang pagdilat, bumulaga sa harapan niya ang nakapalibot na mga taong gagamba. Mga gagambang dambuhala ang katawan. Mga nilalang na ang kaanyuan ay hating tao at hating gagamba. Napaawang ang kanyang bibig. Ibig sumabog ng kanyang ulo. Unti-unting bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Napako siya sa kinalalagyan nang tamaan ng liwanag ng flashlight ang pulang mga mata nito na nakatitig pa sa kanya. Bago pa man siya makagawa ng aksyon, nagbuga ng makakapal na sapot ang isa sa mga nilalang at dumikit yun sa kanyang mga paa. Doon pa lamang siya nagsisigaw at nakuha pang gumapang. Subalit hindi na siya hinabol ng mga ito. Tila matalas ang isip ng mga taong gagamba at batid ng mga ito na wala na siyang takas. Hindi nagtagal, pinaglaruan siya ng mga taong gagamba. Pinagpapasapasahan siya ng mga ito hanggang sa mabali ang kanyang mga buto. Nabitawan niya ang flashlight at gumulong palayo sa kanya. Pagbagsak niya sa sahig, hindi na siya makagalaw. Nanatili lamang nakamulagat ang mga mata niya at hindi na rin maisara ang kanyang bibig. Yun ang pagkakataong hinintay ng mga taong gagamba. Sabay-sabay na nagbuga ng makakapal na sapot ang mga ito hanggang sa bumalot yun sa buong katawan ng lalaki. Hinila siya ng isa palabas ng silid at itinapon sa hagdan. Mula doon nagpagulong-gulong ang kanyang katawan hanggang sa makarating sa 2nd palapag. Hindi nagtagumpay si Brian Allen sa kanyang misyon. Bigo rin siyang mailathala sa publiko kung ano talaga ang epekto ng mga gagambang ito sa tao. Dahil ang sino mang makagat nito ay hindi mamamatay, kundi magiging halimaw. At hindi magtatagal,
magiging isa na rin siya sa mga ito. Nanlumo si Henry. Nang balikan niya ang bahay ay katawan ni Brian Allen na binalot ng sapot na lamang ang kanyang naabutan. Tulad ng nangyari sa iba pa niyang mga inutusan, biguri ng taong ito sa paglutas ng misteryo sa bahay. Agad siyang lumabas bago pa niya maabutan ng mga nilalang na nagkukubli sa loob. Napasulyap pa siya sa sasakyan ng lalaki na ilang araw nang nakaparada doon. Pakiramdam niya'y siya ang may kasalanan sa sinapit nito. Pagsakay niya sa kanyang kotse, napasulyap siyang muli sa bahay at nagbalik tanaw kung paano nagsimula ang lahat. Kalilipat pa lang nila noong nakaraang taon sa bahay na yon, na binenta sa kanila sa murang halaga. Hindi nagtagal ay nabulabog ang kanilang buhay nang sumulpot ang mga gagambang yon at kumalat sa mga sulok ng bahay. Unang nakagat ng mga gagamba ang kanyang anak. Sa unay nagkasakit ito ng ilang linggo. Lumubo ang katawan hanggang sa isang maging halimaw. Pilit nilang itinago sa mga kapitbahay ang nangyari sa kanilang anak. Dahil din sa pagtatagong yun, ay nakagat naman ng halimaw ang kanyang asawa. Mas lalong lumaki ang problema ng magkaroon ng dalawang halimaw sa bahay, kaya napilitan siyang lisanin ito. Ilang beses na niya yung pinaimbestigahan sa mga pulis. Subalit lahat ng mga alagad ng batas na pumasok doon ay hindi na nakabalik at naging halimaw na rin matapos makagat ng kanyang asawa at anak. Dahil doon, naisipan niyang manghingi ng tulong sa isang psychic at science expert na si Brian Allen Bendijo. Sa parteng yun ng alaala, ay pinutol na ni Henry ang pagsilip sa nakaraan at pinatakbo na niya ang kotse. Buo na ang loob niyang lisanin ng lugar at kalimutan ng mga masasakit na alaalang namumugad sa loob ng bahay. Wala na rin siyang balak alamin kung ano ang hiwagang bumabalot sa mga gagambang sumira ng kanilang tahanan. At kahit masakit, pilit na rin niyang kakalimutan ng pamilya na isa na ngayong mga halimaw. Ganap ng abandonado ang Temple House. Kinatakutan na rin ito ng marami matapos kumalat ang mga usaping halimaw na ang naninirahan sa loob. Mas lalong tumibay ang paniniwalang yon nang balutin ng makakapal na sapot ang buong bahay, maging ang tarangkahan nito.